Ang kwento ni Tomby. Mula pagkabata ay basagulero na si Andro. Palagi na lamang napapatawag sa eskwelahan ang amang si Tatay Ador. Lumaki ang binata na busog sa pangaral ng ama. Ngunit hindi maunawaan ni Tatay Ador kung bakit nagkagano ng anak. Hindi din ito nakapagtapos sa pag-aaral. Dahil palagi itong lumiliban sa klase kahit na pinapapasok ito ng ama. Ngunit nang umedad 25 anyos, bigla na lang nagbago ang ugali ni Andro. Dahil sa dalagang bagong salta lamang sa kanilang baryo. Ang ganda talaga ng apo ni Tandang Kano, no? Bestisang chinita. Tsaka nakakaakit yung malalabalos na kutis. May nobyo na kaya yun? Wika ni Andro sa kaibigang si Dagil. Grabe ka naman, Andro. Natipuhan mo kaagad yung apo ni Tandang Kano eh. Kailan lang nung lumipat sila dito. Ikaw talaga, sa mukha ka bumabase eh. Mali yun. Dapat sa ugali. Anong gagawin mo sa dalagang maganda nga ang mukha? Eh bulok naman pala ang pagkatao. Umanap ka ng gaya ng baby loves ko. Tugon ni Dagil. Kagad naman itong binatukan ni Andro. Walang iya ka naman eh. Tropa tayo kaya dapat alam mong hindi sa mukha ang binabasehan ko. Eh nakita ko kasi ang apo ni Tandang Kano na naglalabas sa ilog noong nakaraan. Aba dumaan yung matandang si Aling Cora. Tinulungan niya at hindi lang yun. Matalino din. Parang gusto ko tuloy bumalik sa pag-aaral. Wika ni Andro. Ngunit tinawanan lang ito ng kaibigan. Pare, nagbibiro ka ba? Ilang taon ka na? 25 ka na tapos mag-aaral ka? Base sa pagkakaalam ko, grade 6 lang tinapos mo. Eh di kapag nag-aral ka, mukha kang tatay ng mga kaklase mo. Tugon ni Dagil. Napakamot na lamang sa batok si Andro. Alam ko naman yun, para ka namang ewan yan eh. Sinabi ko nga sa'yo, di ba? Parang lang. Pero hindi ko naman sinabi sa'yo na babalik ako sa pag-aaral. Wika ni Andro. Pero kagad namang sumingit sa usapan si Tatay Ador. Eh ano naman kung matanda na at mag-aral pa itong anak ko? Wala namang nagsabi sa eskwela na may age limit. Aba, kahit anong edad mo pa, maaari kang mag-aral. Sabat ni Tatay Ador. Napangiti naman si Andro sabay akbay sama. Tignan mo tong tatay ko. Suportado ako palagi. Aba, pangarap kaya dati niya na magkaroon ng anak na pulis. Kaso nagkaroon siya ng anak na tambay sa kanto eh. Pero tama ka tay no. Pwede pa ako mag-aral kaso walang sahod sa eskwelahan eh. Magkakaroon lang ako ng sakit sa ulo. Wika ni Andro. Kapag bumalik ka sa pag-aaral, ibibili kita ng motor. Hindi ba matagal mo na sa aking hinihiling yon? Tugon ni Tatay Ador. Talaga tay? Tama. Pag-aaral ako ulit para naman matuwa sa akin yung apo ni Tanda. Tsaka kapag may motor na ako, may ihahatid sundo ko na din si Miss Tisa. Wika ni Andro. Ngunit tinawanan lang ito ng kaibigan. Tay, kumain na ba tong kaibigan ko? Mukhang nalipasan ng gutom eh. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Nakakabaliw. Tugon ni Dagil.
Narinig naman ni Andrew ang sinabi ng kaibigan. Ay naku kadagil, kita mo nang nangangarap ako eh. At isa pa, kaibigan ba talaga kita? Dapat nga suportahan mo ako eh. Wika ni Andrew. Aba, bago mo ligawan ng sinasabi mong babae, alamin mo muna ang pangalan at matuto kang gumalang sa matanda. Hindi ka kagad papansinin nun kung wala kang respeto sa pamilya nila. Bili ni Tatay Ador. Napakamot sa ulo si Andrew at sakto naman dumaan ang dalaga. Naitago na lang natin sa pangalang Ash at nilapitan si Andrew. Hello Miss Ganda. Ako pala si Andrew. Pinapatanong kasi nung kaibigan ko anong pangalan mo eh. Tanong ni Andrew. Ginamit pa nito si Dagil. Napatingin naman ang dalaga sa gawin nila Dagil at lumipat ito kay Tatay Ador sa baymano. Nong, hindi pa din pala nagbabago itong anak mo simula ng bata, no? Torpe na talaga. Ginamit pa ang kaibigan niya eh. Kasintahan ni Lovely ang si Dagil. Tugon ni Ash. Natulala na lamang si Andrew. Pag-alis ng dalaga, kaagad na bumaling si Andrew sa ama. Teka tay, ano yun? Inaanak mo ang babaeng gusto ko? Tsaka, kilala niya ako? Ipaliwanag mo naman sa akin. Tsaka ikaw Dagil, huwag kang nga tumawa dyan. Kilala ka din pala niya eh. Wika ni Andrew. Humagalpak naman ng tawa si Dagil at ang ama ni Andrew. Akalain mo nga naman, nakalimutan mo ang kababata mo. Si Asyo na nagdalaga at nagbinatalang kayo eh. Hindi mo na kagad nakilala. Tugon ni Tatay Ador. Napatitig na lamang sa malayo si Andrew sa dalaga. Si Ash ba yun? Pero teka, may itim yun eh. Tsaka bungal bakit mistisa na siya at chinita? Niloloko mo naman po ata ako eh. Tsaka hindi ko naman po kilala si Tandang Kano. Wika ni Andrew. Talaga hindi mo makikilala yun. Lolo yun ni Ash eh. Yan kasi kinakalimutan mo lahat ng umaalis dito sa baryo natin. Kaya kapag bumalik, hindi mo nakilala. Tugon ni Dagil. Kilala mo pala siya eh. Pinaglololoko niyo talaga ako. Tsaka, nasan sila Mang Mario at Aling Marie? Tanong ni Andrew. Doon lamang nagpaliwanag si Tatay Ador. Namatay sa isang aksidente ang magulang ni Ash. Kaya napunta siya sa pangangalaga ng lolo niya. Umuwi sila dito sa atin dahil naaalala lamang ni Ash ang aksidente doon sa probinsya nila. Kahit ako nung nagmano sa akin si Ash, hindi ko ito nakilala dahil dalagang dalaga na. Nung umalis yun dito uhogin pa. Tugon ni Tatay Ador. Kitain mo yung inaasar mo na nahuhugin. Pinaiyak mo eh. Tapos nais mong ligawan ngayon. Tanda ko pa ang sinabi mo noon kay Ash. Di baling mamatay kang binata, wag lang makasal sa kanya. Paano ba yan pre? Patchat ka na kaagad. Wika ni Dagil. Nainis naman si Andrew dahil pinagkaisahan siya ng dalawa. Ngunit iba talaga ang tama sa kanya ng dalaga. Kalaunan gaya ng sinabi ni Andrew, muli itong nag-aral sa isang eskwelahan na merong ALS. Gaya ng pinangako ni Tatay Ador, binilhan nito ng motor si Andrew na ginamit niya sa pagpasok sa eskwelahan. Dahil may kalayuan ang paaralan na pinapasukan,
At habang nag-aaral, naghanap na mapapasukan si Ador upang makatulong sa ama. Nang dahil kay Ash, malaki ang pinagbago ng binata. Makalipas ang isang taon, nakapagtapos na sa AL si Andrew at nagpatuloy na ito sa pagtatrabaho. Dahil nagsawa na kagad ito sa pag-aaral, sinuportahan pa din ito ni Tatay Ador. Hanggang sa isang gabi, habang papauwi si Andrew galing sa trabaho, nakita niya si Ash na naglalakad. Ash, saan ka galing? Gabi na. Alam mo, sumubay ka na lang sa akin dahil delikado dito sa daanan. Mag-isa ka pa naman. Wika ni Andrew. Kagad naman itong lumapit sa binata. Ngunit napansin ni Andrew na nanginginig ito. Hindi ko nga alam kung bakit ako napunta sa likod ng eskwelahan namin eh. Ang huli ko natatandaan, nakatulog ako sa eskwelahan pero pagising ko, nasa likod na ako sa tapat ng malaking puno ng balete. Tsaka, kanina pa ako kinakabahan eh. Pakiramdam ko, may sumusunod sa akin. Wika ni Ash. Napatingin naman sa likuran ng dalaga si Andrew. Wala naman itong nakita. Pero alam ni Andrew na seryoso si Ash. Dahil bakas pa sa mga mata nito ang kaba. O siya, tara na, sumabay ka na sa akin. Mabuti lang at napadaan ako dito. Paano pala kung hindi? Baka na paano ka na? Wika ni Andrew. Kaya nga eh, kanina pa ako nagdadasal na sana may mapadaan dito. Natatakot na talaga ako kanina pa eh. Andrew, pwede ba tuwing uwian namin, sunduin mo ko? Natatakot talaga ako eh. Wika ni Ash. Napangiti naman ang binata dahil gusto niya ang pakiusap ng dalaga. Oo naman, para sa'yo. Inaanak ka kaya ni tatay, kaya di kita pwedeng pabayaan. Tugon ni Andrew. Napangiti naman ang dalaga. Kahit papano ay napawi ang takot nito. Habang nasa biyahe, nagkwentuhan ang dalawa hanggang sa makarating sa tahanan nila Ash. Maraming salamat sa paghatid mo, Andrew. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Wika ni Ash, kasabay ng matamis ng ngiti sa binata. Nagpaalam na si Andrew sa dalaga at umuwi na sa kanila. Abot langit ang ngiti ng binata pag uwi sa tahanan. Kaagad naman yung napansin ni Tatay Ador. Mukhang maganda ang araw mo ngayon, anak ka. May nangyari bang maganda? Kamusta ang araw mo sa trabaho? Tanong ni Tatay Ador. Kasi naman tay, nakita ko si Ash kanina. Inangkas ko pa nga sa motor ko eh. Hinatid ko sa bahay nila. Nakiusap siya na kung maaari, sunduin ko siya sa eskwelahan palagi. Tugon ni Andrew. O anong sagot mo sa kanya? Pumayag ka naman. Di ba gusto mo yung kaso nahihiya kang magsabi kay Ash? Wika ni Tatay Ador. Opo, sumang-ayon ako. Kaso nga lang, malaki ang problema ni Ash dahil meron daw sumusunod sa kanya. Ewan ko nga, baka guni-guni niya lang yun eh. Kaso ang sabi niya, nagising na lang daw siya sa likod ng eskwela, sa tapat ng malaking puno ng balete. Tugon ni Andrew. Baka namang kinukutya siya sa eskwelahan. Pero malabo eh.
Dahil sabi sa akin ni Kano, marami daw kaibigan ng apo niya. Kaya nakakapagtaka naman yung kwento mo. Wika ni Tatay Ador. Baka po may problema lang si Ash, hayaan na lang po natin. Malalaman ko din naman po yan kapag nagsimula na akong sunduin siya. Tugon ni Andro. Tumango lamang ang ama. Matapos ang pag-uusap, kagad namang nagpahinga ang dalawa. Kagad nakatulog si Andro. Ngunit sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog, naramdaman niya ang napakalamig na simoy ng hangin. Mabilis itong tumayo. Laking pagtataka ni Andro dahil bukas ang bintana samantalang sinarado niya ito bago natulog. Kagad namang sinarado ni Andro ang bintana. Ngunit bigla na lamang niyang napansin ang isang lalaki sa tapat ng tahanan. Ngunit hindi maaninag ng binata ang itsura nito. Dahil tila anino lamang yon. Napakurap si Andro ngunit nawala din kagad ang anino. Kaya naisip ng binata na maaaring namalikmata lamang siya. Muling bumalik sa pagtulog ang binata at kinabukasan. Maagang nagising si Andro dahil maaga ang pasok sa trabaho. Madilim pa ng mga oras na yon. Muling nakita ni Andro ang tila anino ng isang lalaki. Napaisip si Andro at kinusot ang mga mata. Pero sa puntong yon, naroon pa din ang anino. Upang malaman kung sino ang nasa labas ng tahanan, bumaba si Andro at lumabas ngunit wala na ang anino ng lalaki. Bigla na lang kinilabutan si Andro at sa isang iglap, nahirapang huminga ang binata at nawala ng malay. Pagkagising ni Andro, nasa sala na ito at ginagamot ni Tatay Ador. Anak, natagpuan kita na walang malay sa labas kanina. Pinulsuhan kita at akala ko wala ka ng buhay kaya ginamot kita. Ano ba ang nangyari sa'yo? Tanong ni Tatay Ador. Natulala ang binata. Wala itong matandaan kaya hindi niya masagot ang tanong ng ama. Hindi ko po alam, tay. Basta ang huli ko natatandaan, lumabas ako dahil may nakita akong anino ng lalaki sa labas. Tapos nun, wala na ako matandaan, tay. Tugon ng binata. Napakunot na lang ang noo ni Tatay Ador sa sinabi ng anak. Anino ng lalaki? Paano mo nasabing lalaki kung anino lang? Baka namang namalikmata ka lang, anak. Wika ni Tatay Ador. Tay, di ba albularyo ka? Baka kaya mong matukoy ang sinasabi ko. Kinikilabutan talaga ako. Pakiramdam ko, nagsimula lang to kagabi nung sinabay ko si Ash na pag-uwi. Malay mo, tay, nais kunin ng engkanto si Ash. Tugon ni Andro. Ilang sandali pa, bigla na lang nilang narinig ang sigaw ni Lolo Kano. Ador, tulungan mo ang apo ko. Pakiusap. May masamang elemento ang nais kunin ng apo ko. Sigaw ni Lolo Kano. Kagad namang lumabas ang magama. Anong nangyari sa'yo, Lolo Kano? Bakit nangangatog ka at ano ang sinasabi mong kukunin ng elemento ang apo mo? Tanong ni Tatay Ador. Ang apo ko, wala siyang malay kanina. Tapos pagkagising niya sinasaktan na niya ang kanyang sarili.
Sinasabi niya ng paulit-ulit na kanya ang katawan ng aking apo. Tugon ni Lolo Kano. Kagad namang kinuha ni Tatay Ador ang mga gamit sa panggagamot. Pumunta ito sa tahanan nila Lolo Kano. Matapos ang ilang sandali, nakarating na sa tahanan nila Lolo Kano sila Andro at nagulat sila sa kalagayan ni Ash. Gulo-gulo ang buhok. Sugatan ang mga braso at puno ng dugo ang labi. Alam na kagad ni Tatay Ador ang nangyari sa dalaga. Kinuha ni Tatay Ador ang banal na medalyon. Itinapat ito sa noo ng dalaga. Kaagad naman itong nagpumiglas. Papatayin ko ang babaeng ito. Kukunin ko si Ash. Akin lang siya. Sigaw ng engkanto. Galit na galit at dinuraan pa ng dugo si Tatay Ador sa muka. Kaagad namang pinunasan ni Andro ang muka ng ama. Itinali nila sa kama ang dalaga. Awang-awa si Andro sa kalagayan ni Ash. Tigilan mo tong inaanak ko o papahirapan kita. Tandaan mo, hindi pwedeng magsama ang tao at engkanto. Banta ni Tatay Ador. Ngunit tumawa lang ng malakas ang dalaga. Hindi mo ako matatalo. Akin lang si Ash at kukunin ko siya sa ayaw at sa gusto niya. Wala kayong kalaban-laban sa akin. Tugon ng engkanto. Kaagad nagdasal ng ritual si Tatay Ador na mas lalong nagpahirap sa elemento. May karampatang parusa para sa isang kagaya mo. Kaya kapag hindi mo nilubayan si Ash, aalisin kita dito sa mundo. Wika ni Tatay Ador. Isinuot niya ang medalyon sa dalaga. Kaagad namang nawalan ng malay si Ash. Nang dahil sa nangyari ay naging tahimik ang dalaga at palaging takot. Hindi naman ito iniwan ni Andro at laging nasa tabi ni Ash ang binata. Ang sabi ni Lolo Kano, hindi ka daw kumakain. Nangangayayat ka na oh. Sige na, kumain ka na ah. Ipagluluto kita. Wika ni Andro. Kagad itong nagluto na makakain ng dalaga. Inalagaan ni Andro si Ash. Pinakain niya ito at hindi sinukuan. Unti-unti namang gumaling ang dalaga. Ngunit hindi pa din natatahimik ang engkanto. Nang muling pumasok sa eskwelahan si Ash, muli itong ginambala ng engkanto at nagiba ang pag-uugali ng dalaga. Tumatawa itong mag-isa. Palaging tulala na mas ikinatakot ni Lolo Kano. Kaya kagad itong lumapit kay Tatay Ador. Pero ang sabi ni Andro, bububuti na ang kalagayan ni Ash. Ano na naman ba ang nangyari sa batang yon? Wika ni Tatay Ador. Napaithit na lamang sa hawak na tabako. Yon din ang alam ko pero nitong nakaraan, nabanggit sa akin ng guro ni Ash na palagi daw tulala ang apo ko. Tumatawa mag-isa at madalas nasa likod ng eskwelahan sa may puno ng balete. Tugon ni Lolo Kano. Hindi naman sinasadyang narinig ni Andro ang pag-uusap ng dalawa. Balete, nabanggit po sa akin ni Ash bago ang insidente. Nagising siya sa puno ng balete sa likod ng eskwelahan nila. Matapos na nangyari na ang lahat ng ito. Sabat ni Andro. Nagkatinginan ang dalawang matanda.
Nasaan na si Ash ngayon? Kailangan ng matapos ang lahat ng ito bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Tatay Ador. Kaagad kinuha ang mga kagamitan. Nakita naman ni Andrew ang isang langis na nakapatong sa lamesa ng ama. Kaagad na kinuha dahil nakita ng binata na ginamit yun noon ng ama sa panggagamot. Nang makarating sa tahanan, wala doon ang dalaga at hinanap pa ito nila Andrew. Hanggang sa natagpuan nila ito na walang malay sa likod ng paaralan sa may puno ng balete. O Yash, halika na. Umuwi na tayo, delikado dito. Sumama ka na sa amin. Wika ni Andrew. Ngunit laking gulat niya dahil bigla na lamang siyang sinakal ni Ash. Ikaw ba ang karibal ko kay Ash? Kailangan mong mamatay para tuluyan na siyang maging akin. Walang ibang dapat makasama ni Ash, kundi ako lang. Wika ng engkanto. Buong lakas nitong sinakal ang binata. Sakto naman ang pagdating nila Tatay Ador. Idinapat ng ama ang medalyon sa dalaga kaya nabitawan nito si Andrew. Hindi ko hahayaan na papaslang mo ang aking anak. Huwag mo siyang sasaktan lalo na si Ash. Kung may gusto ka talaga sa dalagang yan, pakawalan mo na siya at nahihirapan na. Wika ni Tatay Ador. Doon na nagsimulang magwala ang engkanto. Hindi mo ako maluloko at mauuto. Tantanan niyo na ako dahil hindi naman kayo mananaig sa akin. Tugon ng engkanto. Ngunit hindi sumuko ang mga ito. Pakiusap. Huwag kang apo ko. Bakit ba siya pa ang nagustuhan mo? Tao siya at isa kang engkanto. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Kung mahal mo ang apo ko, hindi mo siya papahirapan ng ganito. Ang tunay na pagmamahal ay nagpaparaya. Wika ni Lolo Kano. Lumuhod pa ito sa paanan ni Ash. Natahimik ang engkanto ngunit bigla itong humalakhak. Sinipa nito si Lolo Kano at tumalsik ito sa puno. Napasukan ng dugo ang matanda at kagad itong inasikaso ni Andrew. Nagdasal ng ritual si Tatay Ador at nagwala ang engkanto. Dumilim ang kapaligiran at naiyak na lang si Andrew. Akala niya tapos na ang paghihirap ng mahal. Ngunit mas lalo pang lumala ang lahat. Walang ibang nasa isip na paraan si Andrew. Lumuhod dito sa harapan ni Ash. Ash, gumising ka na. Lumaban ka at huwag mong hayaan na madaig ka ng engkantong ito. Diba, sabay nating aabutin ang mga pangarap natin. Kaya pakiusap, lumaban ka. Wika ni Andrew. Hindi na nito napigilang mapaiyak. Muli itong sinakal ng engkanto at yun na ang hinihintay ni Andrew. Kinuha niya ang langis sa bulsa at tumingin sa itaas saka nagdasal. Bigla namang dumating si Dagil. Walang hiya. Ano nangyayari? Teka, iwanan ko muna kayo ah. Tatabag lang ako ng pare. Wika ni Dagil. Dali-dali itong umalis sa lugar. Matapos magdasal, isinaboy ni Andrew ang langis sa dalaga. Kagad itong napaupo. Kasabay ng langis, itinapat ni Tatay Ador ang isa sa pinakamalakas na medalyon panlaban sa mga engkanto sabay dinasalan ng ritual. Tila ba nasusunog ang engkanto at napakalakas ng sigaw.
Nagpatuloy ang mag-ama sa kanilang ginagawa hanggang sa tuluyang nilisan ng engkanto ang katawan ng dalaga. Bigla itong nawalan ng malay at sakto namang nasalo ni Andro. Nang magising si Ash, wala naman itong maalala. Anong ginagawa ko dito? Bakit may dugo si Lolo Kano? Ano bang nangyayari? Tanong ni Ash. Ayos lang ako, Apo. Wala naman masakit sa akin at mabuti na lang. Nailigtas ka nila, Andro. Pasensya na kung wala akong nagawa para iligtas ka. Wala naman akong kakayahan sa ganyan. Tugon ni Lolo Kano. Napaiyak na lang ang matanda at kagad niyakap ang apo. Ayos lang po ako, Lolo. Pasensya ka na po kung hindi ko nagawang labanan ang engkanto na yon. Basta ang alam ko lang po, binihag niya ako at wala akong magawa kundi manalangin hanggang sa narinig ko si Andro. Wika ng dalaga. Nang makita ni Andro na gising na si Ash, niyakap nito ang dalaga at napaiyak na lang. Pasensya na kung hindi ko nagawang protektahan kalaban sa engkantong yon. Masaya akong ayos ka na. Nakabalik ka na sa amin. Sobrang nag-aalala ako sa iyo eh. Wika ni Andro. Akala ko ba kinakapatid lang ang turing mo sa akin? Tsaka kaya mo ko inaalagaan noon kasi inaanak ako ng tatay mo. Tugon ni Ash. Napayuko na lamang ang binata. Napakamot sa ulo si Andro at nagsalita naman si Tatay Ador. Ay sos, mahal ka niyang anak ko. Ayaw niya lang aminin dahil nga noong mga bata pa kayo. Nilalait ka niya at natatorpe. Sabat ni Tatay Ador. Napangiti naman ang dalaga. Mas maigi sigurong buwi na muna tayo. Para naman makapagpahinga na tong si Ash. Tsaka makaligo na din. Ang baho eh. Wika ni Andro. Nagtawanan ang lahat ng marinig ang sinabi ng binata. Matapos ang pangyayaring yon, umuwi na ang mga ito. Nagbihis na si Ash at napatanong sa ninong. Nung, bakit po napapasukan ng masasamang elemento ang isang tao? Kagaya ko po. Tanong ni Ash. Ganito kasi yan. Hindi naman basta nakakapasok ang isang masamang elemento sa katawan ng isang tao. Nagagawa lang nilang pasukin ang katawan ng tao kapag mahina ang kaluluwa o mahina ang pananampalataya ng tao sa Ama. Marahil kaya ka nasapian ng engkantong nagkagusto sa'yo. Mahina ang pananampalataya mo sa Panginoon. Tugon ni Tatay Ador. Napayuko na lamang ang dalaga sa sinabi ng matanda. Naluha ito at umamin. Sa totoo lang po, simula nang kunin ng Diyos sa akin ang mga magulang ko ng sabay, inisip ko pong walang Panginoon dahil hindi niya dininig ang mga dasal ko eh. Nawala ang pananampalataya ko sa kanya kaya siguro nangyari sa akin ang bagay na ito bilang paalala. Wika ni Ash. Kagad namang hinawakan ni Lolo Kano ang kamay ng apo. May dahilan ang Panginoon kung bakit nangyari sa iyo ang mga bagay na naganap. Kung hindi nawala ang magulang mo, magiging maayos ba tayo? Makikita mo ba ulit sila, Andro? May dahilan ng Diyos kung bakit minsan hindi niya dinidinig ang panalangin ng isang tao. Dahil may mas magandang plano siya para sa atin.
Tugon ni Lolo Kano. Napayak na lamang ang dalaga. Naliwanagan ito at nagpasalamat sa ama dahil kahit nawalan siya ng pananampalataya, hindi siya nito pinabayaan. Matapos ang pangyayaring yon, nagbalik loob ang dalaga. Naglingkod ito sa simbahan at kalaunan. Nagtapos ito sa pag-aaral bilang guro. Sa paglipas ng maraming taon, naging magkasintahan ang dalawa. Hindi nagtagal nagpakasal ang mga ito at nagkaroon ng dalawang anak. Ngunit magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Andrew ang mga nangyari nang minsang baguhin ang buhay niya ng isang dalaga at magkaroon ng karibal na engkanto. Malapit ang tahanan nila Adam sa isang lugar kung saan matatagpuan ang tanyag na bundok na kung tawagin ay Panamao. Ayon kay Adam, ang bundok na ito ay nababalot ng misteryo. Marahil marami na ang mga kwentong naririnig patungkol sa lugar na ito. Ayon kay Adam, lahat ng iyon ay totoo. Naranasan niya ang lahat ng ito dahil sa kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Tatay Esboy. Hindi lang ito basta karanasan lang, kung hindi ito din ang nagpabago sa buhay at pananaw ni Adam sa mga bagay-bagay. Ang kwento ay nagsimula nang minsang magpunta ang tatay sa kanilang lupain, malapit sa bundok upang magtayo ng isang kubo. Umaga nang magpunta ito, subalit nang makarating ay bigla na lamang gumabi. Tila naglakbay ng isang araw sa ilang oras. Labis ang paghilakbot noon ng tatay ni Adam. Hindi niya kinayang magtagal sa lugar kaya dali-dali itong umalis. At nang makalayo biglang lumiwanag muli. Sa katunayan, para hindi isiping nababaliw na si Tatay Esboy, nagpasama ito kay Adam na sa mga sandaling yon ay nasa 18 taong gulang pa lamang. Nang makarating sila sa lugar, normal naman. Ang sabi ni tatay ni Adam na mag-antay lang ng ilang sandali. Hanggang sa nakarinig sila ng mga kakaibang mga tinig sa buong lugar. Yun bang tila napakaraming taon naghihiyawan. Kasama pa ang nakakairitang paglakas ng mga huni ng kuliglig. Pagkatapos nun, biglaan na lang dumilim. Napatunayan ng mga binata ang naganap. Ngunit sinabi ni Tatay Esboy, huwag itong ipapaalam sa iba dahil baka magdulot lamang ng takutan. Sa halip, kinonsulta nila ito sa isang albularyo. Nang mapuntahan ng albularyo ang lugar, walang pagbabago na nangyari sa paligid. Subalit ang sabi ng matanda, may mabigat na presensya na bumabalot sa buong lupain hanggang sa paanan ng bundok. Mas maigi sigurong magtabi-tabi ka kapag nagpupunta ka sa lugar na ito. Pinaramdam nila sa US boy na may nakatira dito. At alam mo ba kung ano ang lugar na ito sa mundo ng mga engkanto? Sa palagay ko, isa itong lagusan. Hindi naman masasama kasi walang napapabalitang mga kinukuha ng mga elemento dito. Mas maiging humingi lang ng pahintulot kasi nauna silang nakatira sa lugar na ito. Paliwanag ng albularyo. Hindi naman nagsalita pa si Tatay Esboy.
Habang si Adam naman, nakakunot ang mukha habang nakatingin sa isang banda. Nakapansin siya ng isang imahe sa hindi kalayuan. Palipat-lipat ito ng pwesto. Hindi naman niya maaninag ang mukha dahil sa mga sandaling ito. Takip silim na. Ngunit nakaramdam ang binata ng kakaiba. Tandang Basyo, tignan niyo po. Nakikita niyo po ba yun? Wika ni Adam. Masuri naman itong tinignan ng albularyo. Ngunit sinabi ng matanda na wala naman siyang nakikita. Maliban na lang sa malawak na lupain at ilang mga puno. Subalit hindi ito nawawala sa paningin ni Adam. Ang ipinagtataka niya kung bakit hindi nakikita ng albularyo ang elemento. Naisip tuloy ni Adam na baka hindi lehitimong albularyo ang matanda. Ilang sandali lang nagmungkahi na ang matanda na uuwi na ito. Nagbilin pa ng salita si Tandang Basyo. Sundin lang lahat ng payo niya. Hindi nagtagal umuwi na sila ng ama at nang makarating sa tahanan. Biglang kumabog ang dibdib. Dahil yung nakita niya sa lupain. Nahagip ito ng paningin nang sumaglit siya ng lingon sa likod. Napahinto si Adam. Binalikan niya ito ng tingin subalit wala na. Inisip na lamang ng binata. Dala lang ito ng matinding pag-iisip sa mga nangyayari. Nga pala, ang tahanan nila ay malayo sa mga kapitbahay at masasabing lupain ang pagitan. Isang palapag pero malapad at may beranda na nakaharap mismo sa bundok ng Panamao. Nag-iisang anak si Adam at ang ina naman ay nasa abroad. Kaya naman sila lang ng ama ang naiwan sa tahanan. Nanatiling lihim ang mga kaganapan sa kanilang dalawa. Yung planong magtayo ang ama ng kubo doon sa lupain. Hindi na muna ito naituloy pa. Isang araw, may bumisita sa kanilang tahanan na isang lalaki. Wala doon si Tatay Esboy. Kaya si Adam na lamang ang humarap dito. Hindi niya ito kilala. Mukha itong Amerikano. Maputi. May malaasul na mga mata at may katangkaran. Inakala noon ng binata na ibang lengguwahe ang bibitawang salita ng lalaki. Subalit nagulat na lang siya nang magsalita ito ng waray. Katulad ng kanilang lengguwahe. Nakakahiya daw dahil ang postura ng lalaking ito hindi pang probinsya. Hanggang sa muli itong nagsalita na siyang labis na kinagulat ni Adam. Ayon dito, at kung bakit hindi niya nakikita ang ama doon sa lupain. Hindi nakakibo si Adam. Kumabog ang dibdib. Sapagkat kagad pumasok sa isipan na hindi ito tao. Kung hindi nagpapanggap lang at isa itong engkanto. Pagalis ng lalaki. Sinundan ito ng tingin ni Adam. Doon ito dumaan sa landas nila papunta sa lupain. Kinakabahan man. Nagkaroon ng malakas na kurisidad si Adam. Sinundan niya ito para kumpirmahin na totoo ang hinala. Ilang distansya lang ang layo nito sa kanya. Hindi ito lumilingon sa likuran. Dire-diretso lang ng lakad. Nang mga sandaling yon, malakas ang hinala ni Adam kapag dumating sila sa lugar. Magbabago na naman ito. Natatanaw na ni Adam ang lupain. Habang yung lalaki naman ay patuloy lang sa paglalakad. Hanggang sa lumampas na ito sa lugar. Pumunta doon sa masukal na kakahuyan.
Ito yung kagubatan sa paanan ng bundok. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Adam hanggang sa bigla na lang naglaho ang lalaki. Dito na kinumpirma ng binata na isa itong engkanto. Subalit tila nakulangan pa si Adam. Kaya pinuntahan niya ang lugar kung saan ito naglaho. Noong nasa harapan na siya ng naglalakihang mga puno, napansin ni Adam na may pang-as sa unahan. Nababalot ito ng mga ugat mula sa malaking puno ng balete. Kung may itatanong kung ano ang pang-as, ito ang bato na pangpang kong tignan pero hindi kataasan. Minasdan lang itong maigi ni Adam hanggang sa biglaan lang dumilim ang buong paligid. Ito na. Nangyari na ang inaasahan. Subalit ang pag-aakalang dilim lang sa lugar ang makikita. Hindi pala. Nagbago din ang buong itsura nito. Yung normal na mga puno ay napalitan na nakakakilabot at naglalakihang iba't ibang puno na hindi malaman ni Adam kung ano. Matatayog ang mga ito at may mga baging na sinlaki ng braso. Umaambon ang klima. Bahagyang nabahag si Adam sa mga sandaling ito. Nagpalingalinga pa ito sa buong paligid. Sinusuri kung may mga nilalang ba siyang makikita. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng nagsisitawa ng mga boses. Umieko ito sa buong lugar, kaya hindi niya malaman kung saan direksyon ito nagmumula. Paglingon niya sa likuran, akala niya makikita niya ang daan pauwi. Subalit hindi pala. Isa itong kabatuan pa itaas. At may malaking bahay doon na gawa sa pinagtagpi-tagping malalaking bato. Nababalot din ito ng makapal na lumot na tila na pag-iwanan na ng panahon. Hindi na mapakali si Adam na mga sandaling ito. Sa isip niya, sana hindi na lang niya sinundan ng engkanto. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng malakas na pagkalabog. Nagmumula ito sa loob ng kagubatan. Kumakaluskos pa na tila palabas ito ng lugar. Inaasahan na ni Adam na may kung ano siyang makikitang sobrang nakakatakot. Kaya naman, panay na ito ng sambit ng mga panalangin. Hanggang sa nagsihawian ng mga baging. Nakikita niya ang paggalaw nito at naririnig din ang mga paglangit-ngit sa nga ng mga puno. Halos sumabog ang ulo ni Adam sa gulat dahil may bigla ang lumundag sa harapan. Isang napakalaking nilalang. 2 beses ang tangkad nito sa kanya. May posturang tao pero napakapangit ng muka. Kulay itim ang mga mata. At kulukulubot ang balat na tila balat ng puno ng akasya. Hindi nakagalaw si Adam. Nagtitigan lang sila ng nilalang hanggang sa nilapit nito ang muka sa kanya. Akala noon ng binata papatay na siya ng elemento. Subalit bigla na lang siyang ngumiti at bumuka ang bibig na tila may sinasabi. Hanggang sa unti-unti itong nagpalit ng anyo. Ito yung taong nakita niyang bumisita sa kanilang tahanan. Mukhang takot ka sa totoong itsura ko. Kaya ito na lang. Nagulat ka ba? Wika ng engkanto. Subalit hindi pa rin makakibo si Adam. Nagtitigan lang sila ng engkanto hanggang sa tinapik siya sa balikat nito at muling tumawa. Dito na natauhan si Adam. Nagpuntong hininga at tumingala.
Akala ko mamamatay na ako eh. Wika ni Adam sa sarili. Unti-unting nagbalik ang itsura ng buong lugar. Subalit yung engkanto. Nasa harapan pa ito at nanatiling nakangiti. Ano bang kailangan mo sa amin? Ba't nagpapakita ka? Tanong ni Adam. Nagsalita naman ang engkanto. Ang sabi nito, dating nakatira ang mga magulang niya sa lupain. Araw-araw mo kong nakikita. Dahil kakaiba ka. Makikita mo ako at iba pang engkanto pero nasaan yung tao ang mga ito? Malalaman mo na lang kung wala itong mga anino. At ikaw lang ang makakakita nun. Maliban pa dyan, kaya mo ding kilatisin ang mga taong may kakaibang katangian. Katulad na rin ng mangkukulam, aswang at iba pa. Mula nang ipinanganak ka sa bahay niyo dati. Diyan lang, nakasilip pa ako sa munting bintana niyo. Tuwang-tuwa ako sa iyo sa araw-araw. Alam mo ba kung bakit ang lapit ng loob ko sa iyo? Ito ay dahil tinulungan ko ang magulang mong magkaanak. Ang nanay mo ay hindi pwedeng magkaanak kailanman. May diferensya siya at noong minsang humiling ang tatay mo sa kalangitan. Narinig ko ito. Naramdaman ko ang hinaing ng tatay mo. Kaya naman, naawa ako sa kanya at tinulungan ko siyang magkaroon ng anak. Sobrang saya ng tatay mo na mabuntis ang nanay mo. Isipin mo na lang, Adam, na meron kang dugong engkanto. Paliwanag ng elemento na siyang halos pumigil sa paghinga ni Adam. Binalot ng panlalamig ang buong katawan at unti-unting napopo sa lupa. Kaya pala nakakakita siya ng mga taong walang anino. May mga napapansin din siyang mga hayop na hindi niya alam kung ano ang mga ito. Minsan pa noong isang araw, may bumisita sa kanilang maraming tao noong karawan niya. Ngunit hindi nila ito kakilala. Subalit lahat ng yon ay baliwala na lang kay Adam at hindi niya pinagtuunan ng pansin. Ngayon niya lang napagtanto na kaya pala nangyari ito dahil kakaiba si Adam. Dagdag pa na hindi kayang makita ng albularyo ang nakikita niya. Sinabihan naman siya ng engkanto na kahit may dugo siyang katulad sa kanila, tao pa rin ang mga magulang ni Adam at mamumuhay siyang normal. Huwag kang mag-alala. Walang magbabago sa iyo. Ang mga nalaman mo ngayon ay mabuting sa iyo na lang. Dagdag ng engkanto. Magtatanong pa sana si Adam subalit bigla na lang naglaho ang engkanto. Umuwi na lang ito ng tahanan. Tahimik at tila walang nangyari. Nang makauwi ang ama, tinitigan niya ito sa bawat kinikilos. Sinasariwa niya sa isipan ang mga nakaraan ng mga magulang. Napaluha na lang ang binata. Dahil naalala niya ang sinabi ng engkanto. Mula noon, mas naging malapit si Tatay Esboy at Adam. Pinaramdam ng binata ang matinding pagmamahal sa ama. Malaki ang pinagbago ni Adam. Yung dating nakikihalubilo sa mga kaibigan, ngayon naging tahimik na at palaging nagmamasid sa buong paligid. Naging malakas ang kuryosidad na malaman ng iba pang mga nilalang. Batay na rin sa mga sinabi ng engkanto. Hanggang sa nakakita na siya ng mga hindi kaaya-ayang itsura.
Kung nakakapansin siya ng mga tao na walang anino, tinitignan niya itong maigi. Nakikita niya na unti-unting nagbabago ang itsura ng mga ito. Pero hindi katulad ng engkantong nakita. Sa halip mas pangit pa ito at kulay itim ang balat. Minsan nakakahalata na rin ito sa binata. Binabaling na lang ni Adam ang tingin sa ibang direksyon at baka kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Isang araw, naisipan ni Adam na magpunta sa bahay ni Tandang Basyo. Nagkataong may ginagamot ang matanda na isang bata at nabati daw ito ng lamang lupa. May mga butlig-butlig na tumubos sa iba't ibang parte ng katawan. Sa kalagitnaan ng panggagamot ay nakita ni Adam ang napakaitim na bagay sa likod ng pasyente. Nagtatawas pa lamang si Tandang Basyo sa mga sandaling yon at sinabi niyang duwende ang nakabate. Pero sa isip ni Adam, hindi ito duwende. Dahil demonyo ang figura ng nakita niyang maitim na bagay. Ang mga ganitong klaseng nakikita niya ay mula sa mangkukulam. Pupunahin niya sana ang matanda. Kaso baka mapahiya ito kaya hinayaan na lamang niya. Minamasdan lang ni Adam ang ginagawa ng matanda. Hanggang sa nagusal na ito ng iba't ibang mga kataga. Yun bang mabilisan at hindi maintindihan ni Adam ang mga sinasabi? Pinauwi na ng matanda ang pasyente at sinabi nitong bumalik na lamang sa linggo. Kapag hindi gumaling, tinandaan ni Adam ang araw na ito dahil batid niyang babalik ang pasyente. Ayun na nga ang nangyari. Umaga pa lamang nakita na ni Adam ang mag-ina sa bukana ng bahay ni Tandang Basyo. Yung bata, mas dumami ang butlig at halos tumabon na sa buong mukha nito. Oh, napabisita ka uli. Gusto mo ba matutong manggamot? Bungad ng matanda nang sumilip sa bintana si Adam. Napailing naman ang binata at sinabing manonood lang siya sa ginagawang gamutan. Gustong-gusto nang sabihin ni Adam ang nangyayari kay Tandang Basyo. Dahil ang pamamaraan nito ay ganoon pa rin. Kukuha ng dahon ng gabi, lalagyan ng kaunting baga mula sa uling. Pagkatapos ay may kamangyan at ipapausok doon sa bata. Napailing na lang si Adam na mga sandaling yon. Ano pa tong pinasok ko? Sana hindi na lang ako nagpunta eh. Ayan tuloy, nakukonsensya pa tuloy ako. Wika ni Adam sa sarili. Hanggang sa hindi na nakatiis ang binata. Sumimple ito ng tabi kay Tandang Basyo. Binulungan niya ang matanda. Mawalang galang na po. Kinukulam po ang pasyente. Wika ni Adam. Kaya napatigil sa ginagawa si Tandang Basyo. Nagudyat ito ng tango at ibig sabihin. Sumunod si Adam doon sa labas. Akala noon ni Adam ay pagsasabihan siya ng matanda. Subalit hindi pala at sinabing, Sinabi ko na nga ba may kakaiba sa'yo? Noong pastit ka palang hindi ko mawari kung anong nangyayari sa'yo bata ka. Kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Noong pinapagamot ka sa akin. Wala ka namang sakit eh. Bukas sa ikatlong mata mo. Ngayon, kulang pala ang dahilan. Mapanlin lang ang gumawa nito para isiping bati lang. Salamat iyo. Halika sa loob ng matulungan mo ko. wika ng matanda.
Hindi nakakibo si Adam. Tumango na lang ito at muling tumabi sa matanda sa harap ng pasyente. Sa pagkakataong ito, may inilabas na bala ng baril si Tandang Basyo. Nilublob ito sa bato at kinumpas sa itaas. Miss, hawakan niyong maigi ang anak niyo. Ay, saan ba banda mo nakikita ang alaga ng mangkukulam, madam? Tanong ng matanda. Dinuro gamit ng nguso ni Adam ang kaliwang balikat ng bata. Tumango naman ang matanda at ilang sandali lang. Nagusal na ito. Yung bala ng baril, idinampi sa kaliwang balikat ng bata. Bigla ang yumuko ang ulo ng bata at ilang segundo lang. Bigla itong nagsalita. Ngunit paus na ang boses na tila naghihingalo. Nga pala, ang ginagawa ni Tandang Basyo ay pagpako sa kumulam, pero diretso sa alaga. Nang mga sandaling yon, hindi na nakapalag ang mangkukulam at kaagad itong sumuko. Bumagsak na ang katawan ng pasyente at bumalik sa ulirat. Hindi man lang ginagamitan ng pagbitaw ni Tandang Basyo. Patay na ang mangkukulam na mga sandaling ito, kasabay ng bisa ng kulam na tumama sa pasyente. Dahil napatay din ang alaga nito ni Tandang Basyo, naging madalian ang paggaling ng bata. Bagaman naroon pa ang mga butlig pero kananiwang sugat na lang ito at gagaling din kagad. Labis noon ang pagpapasalamat ng matanda kay Adam. Mula noon naging malapit sila sa isa't isa. Dito lang din sa matanda sinabi niya ang kanyang sikreto. Tinuruan siya ni Tandang Basyo sa mga kaalaman. Malaki ang posibilidad na magiging isang napakagaling na manggagamot si Adam. Noong una ay tumanggi pa ang binata dahil baka hindi ito magustuhan ng ama. Pero kalaunan ay naging positibo si Adam sa mga nagaganap. Nagpapabalik-balik din siya doon sa lugar kung saan nagpakita ang engkanto sa kanya. Palagi silang nagkakausap. At hindi siya hinahadlangan sa kung anong gusto niya sa buhay. Sa katunayan, binigyan pa nito si Adam ng isang mutya. Hindi karaniwan na madalas nating naririnig sa mga kwento. Kagaya ng mga bagay na pinaniniwalaan na ikalawang Panginoon. Ang mutya na bigay sa kanya ay nakabaon sa sentido. Ni siya ay hindi pa niya ito nakikita. Pero nararamdaman niya kung ano ang bisa. Matalas na pag-iisip, mabilis at malakas na pangangatawan at lahat ng mga elemento. Magiging maamo sa kanya, maliban na lang sa mga aswang. Hindi nga siya nagkamali, sapagkat mas lumakas pa at lumawak ang kanyang kaalaman sa mga bagay-bagay. Kung saan-saan na lang ito nakakarating. At ang bawat elementong nakikita niya ay binibigyan siya ng mutya. Isa na dito ang mutya mula sa itlog ng langgam, bato-omo, butike, kambal mutya na mula sa itim na duwende, at higit sa lahat, ang mutya sa puno ng sinukuan. Sumabak na rin si Adam sa mga subukan ng gamit. Pero ni isa ay walang nakakabasag sa kanyang karga. Alam na alam ni Adam ang pamamaraan ng mga ito. Kaya madali lang siyang nakakapagpalit ng gagamitin. Marami pang naging karanasan si Adam at sobrang haba. Nariyan na ang pakikipaglaban sa aswang sa lugar ng ormok. Isang balbal. Isang dagit na alaga ng mangkukulam at iba pa. Lahat ng yon ay nangyari kay Adam.
Dugong Engkanto. Magandang gabi mga katombi. Una, gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa kwento natin. Sobrang laking tulong niyan para sa channel. Sana wag niyong kalimutang mag-subscribe, comment and share ng kwento para mas lalo pa tayong lumawak. Maraming salamat mga katombi.